lang ang ating pagbasehan ngayon 'no, merong isang influencer na nagreklamo sa NBI, 'di ba? Yung picture ng anak niya ginamit sa kalaswaan. Oo, at meron ding isang nanay na nagreklamo din daw ang binabanggit din, nakita niya yung anak niya, oo, na ginagamit din yung picture ng bata doon nga sa isang site 'no, na mga pedophile ang tumatangkilik et cetera. Ito yung pinanggagalingan nga ng ating diskusyon. So, ito yung isa sa mga danger na binabanggit mo na maaari nang gamitin, i-edit maging yung video o yung picture nung kamag-anak mo, particularly nung anak mo sa mga panahong ito just to be more kumbaga madiin tong ating diskusyon, Christine. Yes, sir. Nakita ko nga rin po yung video na ito ng isang, content creator kung saan shinare niya yung nangyari sa, I think video ng kanyang anak. So, i-emphasize ko po ulit 'no, hindi naman po tayo nagvi-victim blaming. Pero as parents siguro, 'di ba lagi nating sinasabi sa mga anak natin na don't talk to strangers, Hmm, 'wag ka basta magtitiwala. Pero sana umpisahan po natin sa ating mga sarili. Kasi technically dalawa na po ang environment ng ating mga mm. anak ngayon. Meron silang physical environment kung saan, pisikal na hawakan, pero pangalawa ang online world. Ito nga po yung pinaka nakakatakot na environment kasi mahirap yung saklaw niya, eh. Wala pang malinaw na regulasyon sa social media platforms. Mm. So, ang masasabi ko lang po siguro, i-practice natin sa bahay. So, ishe-share ko lang po kung ano yung mga ginagawa ko sa anak ko kasi ano na siya, eh, Go ahead. magfo-4 years old. Mm. So, work from home po kami for almost 5 years na and nakikita niya yung mga ginagawa namin online. Ini-introduce namin isa-isa na, okay, ito ang social media platform na ito, ginagamit natin sa ganitong paraan, nagpo-post tayo ng photo, ng video, pero, laging may pero, hindi natin dapat pinagkakatiwalaan ang mga nakakausap natin, hindi lahat nagshe-share tayo kasi nga po merong sinabi yung DICT, 'di ba, nagbabala sila sa oversharing din ng mga tao. Mm. Hindi lang dahil sa mga predators or ano, pero puwede kasing gamitin yung mga pino-post natin against us. Puwede silang maging poser, maging Mm. scammer, Mm. and all sorts of stuff. So, ayun po yung, gusto ko lang i-emphasize sa mga magulang na isipin po natin lagi na meron silang dalawang environment, physical at online. Hindi lang dapat natin sila bantayan sa physical. And as parents, dapat bantayan natin yung mga anak natin, mismo tayo sa sarili natin. Alam lang natin yung limitasyon ng pag-share tungkol Okey. sa kanila. Kasi hindi naman po natin mapipigilan talaga ang mga magulang para mag-share ng mga milestones ng kanilang anak. So, ayun Hmm. lamang po.